We are celebrating the resurrection day of Jesus Christ. We are celebrating but not. Hindi ibig sabihin na inamatay si Christ nung Friday. I want to remind everyone, minsan lang siyang namatay at sinabi niya, it is finished. So, tinapos niya na 2,000 years ago. Pagka Biyernes Santo, ito po'y inaalala. Parang kaarawan mo. Ikaw ba, tuwing nagse-celebrate ng iyong kaarawan, ikaw ay muling ipinapanganak? Di ba hindi? Celebration, okay? So, ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa lugar na ito, kinilala at tinanggap, ay totoong Diyos. Minsan lang namatay para sa misyon na ang kasalanan natin mabayaran. Taas ang kamay na napatawad na ang kasalanan. At may buhay na walang hanggan. At nasa iyo si Holy Spirit, kaya pagbalik ni Jesus, ikaw ay kasamang sasalubong kasi nasa iyo si Holy Spirit. Kasang kamay, nasa iyo si Holy Spirit. Okay? Pero iba yung nasa iyo si Holy Spirit, iba rin yung ikaw ay napupuspos araw-araw. Yan, nasa iyo si Holy Spirit, pero kailangan nagpapapuspos ka araw-araw. Yan, nandun ang aking ganito. So, dito pala napalagay. Nandun na ang aming. Okay. Praise God. Maging mga nasa online, welcome. Tayo po ngayon ay naging first service ang online. Try natin, kung kaya, first service ang online. Pero, God, kung anong kalooban ng Lord. Okay. Tayo po ay nagse-celebrate. Sino po ang bago? Welcome, ang mga bago. May bago, welcome. Wow, 2, 3, 4. Okay, praise God. Palapakan natin si Lord. And we declare all the best sa mga nagdala. Lord, pagpalain nyo ang mga soul winner. Pagpalain yung lubos at muli makapagdala. At ang mga bago, magpatuloy sa iyo, Lord. I pray. We are bringing more people in the kingdom of God here on earth. Our great master is no other than Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. So, I pray na makapagdala tayo weekly. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, habang hindi pa dumarating ang Lord, ito ay panahon para dalhin ang mga tao palapit kay Christ. Kasi pag dumating ng Panginoon, babay na sa maiiwan. Sabihin mo, hindi ka maiiwan. Panahon habang tayo nasa lupa pa, habang hindi ka pa iniuuwi sa langit, kailangan ang isip natin to bring people in the kingdom of God. Bring people nearer to God. Yan ang mission natin. Yes, may trabaho tayo, may mga negosyo, may mga empleyado. Huwag nating kalilimutan ang purpose kung bakit kapag papalain, gamitin mo ang resources na meron ka also to bring people in the kingdom of God. Yan ang mission natin. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, yan ang purpose ni Lord sa iyo. To bring people, to restore people in their relationship with Christ. Huwag mo yang kalilimutan. I-restore ang relasyon ng tao kay Christ. Nawalay ang tao kay Christ. So, yun namang ating ilalapit, alagaan natin. I keep on. Kahapon po, sa dinner, eto si Bukal Magbuo. Ako ito, ang bishop ito. Natutukan namin siya. Ay, baka ako'y naririnig, okay lang. Bukal Magbuo, yung supposed to be lalaban na sa San Pascual, kaya lang hindi ko alam kung matutuloy. At hindi namin tinigilan. And we pray na prayer namin ng apostle, umattend ang buong family sa JA1 Mega for the glory of God. Kasi anniversary po kahapon ng San Pascual, and then sa dinner kami po ay magkatabi, and so narinig pala niya yung aking word of encouragement, kaya nagtanong siya sa akin, may narinig ako sa'yo about genuine faith. Hindi ko alam kung ang faith ko ay genuine na. Sabi ko, ang sarap mong alagaan, Bukal. Kaya siya po ay 52 years old pa lang. Ako na may 62. So, 10 years ang gap namin. Ang sarap mong alagaan. Pero hindi bale, ang Daddy Bishop,
ang mag-aalaga sa'yo. Sabi ko, okay lang naman kay Rev Budo. Taga San Pascual po yun, San Mateo. Si Arlene Magboo. Oh, sabi ko, gusto ko kitang alagaan. Kaya lang, Daddy Bishop na, ang tawag ko sa apostle natin, Daddy. Tumawag ka na rin ng Daddy. Sabi ng apostle, anak, halika. O, sabi ko, kita mo, Daddy na rin itawag mo, umaten ka doon. Sa Mega, dalhin mong family mo. Napa-oo na. I pray, sabi ng apostle, doon kayo tatayo sa unahan. Just as simple as that. Do you think yung encouraging words na aking binigay ay nakaka-encourage sa kanya to attend? Yun ba? Kasi pag ang utak mo, bringing people in the kingdom of God, si Holy Spirit ay kikilo sa'yo para magamit ka. Amen. Ipinus ko, sabi ko, ang tawag ko sa apostle, Daddy. Oh, ikaw rin. Kaya sabi ng, gusto mo bang maging daddy ang apostle? Sabi naman ng apostle, anak, halika. Yun, pinapray na. O, di ba? It's just as simple as that na, atin ka doon, maaalagaan ka. Gusto ko, kung hindi man ako, kung hindi man si Rev Gudo, ang apostle na mag-alaga sa'yo. Why? Sinabi ko sa kanya, kasi sa pag-uusap namin going upstairs, talagang binitbit ko na siya, going upstairs, marami siyang kinukwento. Sabi ko, pagdating sa taas, I know, Bukal, board member po yon. You are a seeker. Sabi niya, ba't mo alam? O, di ba? Connection yan eh. Bibigyan ka naman ni Holy Spirit ng way kung paano mo makokot yung attention niya to bring her in the Lord. Sabi ko sa kanya, galing yung kay Holy Spirit, Bukal, I know, you are a seeker. Ikaw ay naghahanap kay Lord. Kilala mo na marahil, pero gusto mong maging maayos ang relasyon mo. Sabi niya, Rev, sabi ko, kilala mo ba ako? Oo, Rev Alice. Sabi niya, di pa tayo magkakumpare kay Rev Budo? Tayo, nung i-ordain siya, magkakumari tayo dahil tayo nag-anak sa kanya. Ay, oo nga, kumari pala kita. Sabi ko, I know you are a seeker. Sabi niya, ba't mo alam? Ba't mo alam? Sabi ko, kasi marami kang kinukwento. Sino rito ang seeker, naghahanap at patuloy na sinisik ang kalooban ni Lord? Pumalakpak sa Panginoon. But now you are found. Sabi ko sa kanya, you are now found. Nasumpungan ka ng Panginoon, huwag ka nang lalayo pa. At yung narinig mo sa akin nung ako'y tumayo sa word of encouragement na genuine faith, nag-strike sa heart mo, pagpatuloy ka sa Panginoon para patunayan mo your faith in God is genuine. Sabi niya, I want that. Gusto ko yan. O, di ba? Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, connection. I-connect mo ang sarili mo sa mga tao. Kasi hinog na po ang anihin. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, hinog na ang anihin. Huwag natin hayaang pumatak yung aanihin. Hayaan nating ma-snatch natin sila away from hell. Amen? Nasaan dito ang mga soul winner bago dumating si Christ? Sino yung gustong maging soul winner bago dumating si Christ? Hilingin mo bago matapos ang service. God will gonna pour out. Ang hinihiling ko po yan. 101% Lord. Gusto ko maganap ang kalooban mo araw-araw sa buhay ko. Kaya naman, dahil sinabi ko yon, the enemy is trying to hinder. Pero great is the power and authority. I use the power and authority of the name of Jesus to declare over the authority of the enemy that they are powerless. Idideklara mo yan. Gamitin mo ang authority and power na meron ka. Tinuro ko na po yan sa inyo. Gamitin mo ang authority na meron ka na mas mataas. Yung authority na meron ka over the authority of the enemy, which is the authority of the enemy is already destroyed and powerless over the authority of the name of Jesus. Naintindihan po natin. I use it daily. Kasi kita ko, that enemy is trying to hinder. Pero no way, sabihin natin, no way.
ang dami pang inihanda ng Lord sa buhay mo, na ang buhay mo'y magiging pagpapala. And before maging pagpapala ka, ibubuhos ni Lord ang matinding blessing para ikaw ay maging pagpapala. Ang sabi ko, ibubuhos ni Lord ang matinding lakas, ang matinding karunungan, ang anointing, ang power, ang strength, ang himala sa buhay mo. Dahil sinasabi mo, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Sabi ni Lord, sige, anghel ng Diyos, buhusan niya ng pagpapala, buhusan niya ng lakas, buhusan ng karunungan, buhusan ng anointing. Palayain yan. Kasi nanalangin siya na gusto niyang magamit ang buhay niya para sa akin, sabi ni Lord. What will you expect? Pagagalingin ka ni Lord. Palalakasin ka. Yan ang ginawa ng Lord sa akin. Pinagaling ako. Pinalaya ako. Hiniling ko sa Panginoon. Gusto ko, Lord, habang may buhay, maglilingkod ako sa iyo. Sabihin mo nga ngayon yan sa Lord. Habang may buhay, maglilingkod ako sa iyo. Ang gagawin naman ni Lord, bubuhusan ka ng lakas, pagagalingin ka, palalayain ka, pagpapalain ka, i-anoint ka, gagawan ka ng himala. Ang naniniwala sa iyo, hallelujah! And why that plan will, how could that plan happen to you? Through the Holy Spirit. Yan ang ginawa ni Holy Spirit kay Jesus. The Spirit of God, the Holy Spirit, Spirit of God, to the point of death. Nood po kami ng passion, din ako makatingin sobra. Sabi ko, binibilang ko, labis na. Labis na ang pahirap sa kanya doon sa The Passion. Nanood po kami, The Passion, sa TV. Doong time ng sabi ko, sobra naman. Grabe naman yung torturement. Sabi ko, grabe, sobra. Sobra, hindi ko nakayanin. Hindi ko na talaga makayanan. And that is because the Lord loves you so much to redeem you, sanctified, palayain, linisin, at dalhin sa buhay na walang hanggan. Yan ang matinding pag-ibig ng Diyos sa iyo. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. Without the blood that was shed on the Calvary, walang kapatawaran ng kasalanan natin. Pero bago nangyari yon, okay, miraculous works of the Holy Spirit, part 3. The miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life. Paano kumilos? Paano kumilos si Holy Spirit kay Jesus? Makinig kayo. Bakit ko ito tinuturo? Tinuturo ko ito para the same Holy Spirit na kumilos kay Christ para magtagumpay. Tandaan mo, pangawakan mo, siya pa rin yung Espiritu ng Ama, Espiritu ni Jesus na mapagtagumpay. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo para magtagumpay ka araw-araw. Magamit ang buhay mo para ang mga taong magpapapray sa iyo gumaling at lumaya. Kaya tinuturo ko ito sa inyo. So, tinuro ko sa inyo, review natin, pero dinagdagan ko po. The Holy Spirit was Jesus' companion. Likewise, sa buhay natin, we have a person, the great person, the most important person in the universe na companion natin, kasama natin, He is the Holy Spirit. He is the Holy Spirit. Kasama mo. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. He's the Holy Spirit, the companion of Jesus, na iniwan, dineposit sa'yo. Initial deposit para maniwala ka ng mga pangako ng Diyos ay maghanap sa buhay mo. Kakatawa si Lord. Ang sinasabi niya, eto, para maniwala kayo na ang pangakong panghahawakan niyo magaganap sa inyo, initial na i-deposito ko sa inyo si Holy Spirit, Spirit of God. Masaya po ba tayo doon? Na may kasama ka, na hindi nang iiwan,
Hindi nagtatangi. Siya'y si Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos. Kaya magtatagumpay ka. They had a deep and personal connection. Yan si Jesus with the Holy Spirit. Ganon din tayo. Dapat malalim ang ating relasyon. Nung ako po'y mag-anoint, nung anointing of oil, nung Friday, sa ating pong last day ng ating leadership summit, hindi ko po, as much as possible, lagi ko pong pinaaalala sa nagpapa-anoint na kailangan maging maayos ang relasyon kay Holy Spirit. Because behind powers, behind anointing, behind the victory, behind it all, is walang ibang kikilos. Behind the healing, behind the successful life, is the Spirit of the living God in you. Siya yun. Huwag nating kalilimutan. And Jesus' connection with the Holy Spirit helped Jesus fulfill all of the Father's will. Kaya na-fulfill ni Jesus yung kalooban ng Ama because of the power of the Holy Spirit. Because Jesus, during that time, is in the human, having a human being in the flesh. Siya naging tao. Kaya kailangan niya ang Espiritu ng Diyos. Ikaw ngayon na tao. Kailangan natin sa bawat araw para tayong magtagumpay. Si Holy Spirit. Kaya kailangan sa umaga pa lang, puspusin mo ako ng karunungan, yung Isaiah 11:2, na itinuro ko po sa inyo. Lagi po nating i-declare po natin, I have the Spirit of the Lord in me. Spirit of knowledge, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel and might, and Spirit of fear of the Lord. Pakapuspusin niyo ako, Lord, ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. This I pray in Jesus' name. Dapat po ako'y nagje-gesture din kayo. Sabi nung isa, magje-gesture kayo. Amen. Palapakan natin si Lord. So Jesus, from the time of His conception, had an inseparable companion. Ang kasama na ni Jesus, mula nang siya i-conceive. Remember, napapunta si Jesus sa womb ni Mary through the power of the Holy Spirit. Ngayon, ang mga ikinasal kung bakit nabubuntis because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. The Spirit of God working. Kaya sinasabi, walang anak ng Diyos na baog. Pinangawakan ko yan. Kaya yung sinasabi sa akin noon na, ala, dapat pinalitaw mo yung bayeke para ikaw ay manganak. Mababaog ka. Sabi ko, hindi ko yan tinatanggap. Nakaanak pa ako. Kahit hindi lumutang yung bayeke kasi pinagaling ako ni Lord. Nakaanak pa ako. Naging 3 anak ko. Kasi wag mong tatanggapin ang idinideklara sa iyo na negative. I-cut mo lagi yan. Pag sinabi sa iyo, ang sutil mo, sabi mo, cut, binabago ako ni Lord. Sinabi sa iyo, ang bobo mo, cut! I have the mind of Christ. Pag sinabi, may nagsabi sa iyo, hindi ka na uunlad ang buhay, sabihin mo, ang binigay sa akin ni Lord ay buhay na ganap at kasiya-siya. The Lord's plans for me is to prosper me and not to harm me, to give me hope and a good future. Jeremiah 29:11. Labanan mo ang negative. Laalabanan mo yan. The Lord allow na ikaw ay itest sa mga salita. Labanan mo yan. Resist it. First, submit to God. Naituro ko na po yan last week. Resist the devil. Lalo po pagka kayo magpapadoktor, ang sasabihin ng doktor ganito, ganito, ganito. Higit na alam ni Lord. Sabihin mo agad, makakaranas ako ng himala. Magpapatotoo ko. Gumagawa ng magandang patotoo ang Panginoon mula sa pangit na sitwasyon.
Sino naniniwala ron? Sabihin mo, anumang di magandang sitwasyon sa buhay ko, gumagawa ang Diyos ng magandang patotoo sa buhay ko. Thank you, Lord. Unahan mo na agad. Amen? So, to know Jesus is to know the Holy Spirit and vice versa. Every single stage of Jesus' life, this invisible companion, the Holy Spirit, was with Him. Ganon din ang ginagawa sa iyo at sa akin. He is with us. He anointed Him. Inanoint ni Holy Spirit si Jesus para sa assignment. Ikaw at ako'y ina-anoint ni Holy Spirit for the assignment. I always testify sa inyo, kulang ang tulog, alam ng pastor yan. Kulang ang pahinga. May struggle, pero doon sa lahat ng yun, binibigay ko kay Lord. At nangyayari pa rin ang magandang purpose ng Lord. Binubusan ako ng matinding lakas. Gano'n din ang apostol. Sabi niya sa amin, anong oras na kami kumain? 6. Magsi-6 na. Sabi niya, lunch ko ito. Lunch ng apostol, mag-aalas 6. Dumating sa JA1 San Pascual na anniversary, 2 o'clock kasi yun ang start. Di pa pala nakaka-lunch. Nararanasan po namin yan sa dami ng kausap. Pero anong nakita natin? Willing na willing pang umawit, anointed na anointed mag-preach, ang lakas-lakas, nag-pray pa sa mga candidates, sa mga politician, ando, nag-pray sa mga leaders, nag-empower pa sa mga, pero hindi pa pala nakaka-lunch. Anong tawag natin doon? Anointed ni Lord to fulfill the assignment of God. Ikaw at ako, huwag kang mag-aalala na kukulang ang tulog ko. Sinabi mo pa. No. Trust God. May assignment siya sa'yo. Nagkulang ang tulog mo, hindi mo naman ginusto. Especially, pag hindi mo ginusto. Are you there? Hindi mo gustong mapuyat. Pero may nangangailangan ng oras mo. Kaya nandun naman ang anointing ni Lord. Sabi mo sa iyong katabi, in-anoint ni Holy Spirit si Jesus. Yun din ang ginagawa ngayon ni Holy Spirit sa iyo at sa akin. Merong kang trials. Magtatagumpay ka dyan. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, magtatagumpay tayo. Because of the presence of the Holy Spirit in your life, in my life. Sumigaw ng hallelujah, I'm victorious. Thank you, Holy Spirit. Magpasalamat tayo kay Holy Spirit. Yan ang ginawa kay Jesus. 40 days fasting, walang kain. More on prayer ni Jesus, tapos iniharap siya kay Satan, pero nagtagumpay siya. The same Spirit na sumama kay Jesus nung siya'y nasa lupa, the Holy Spirit of God, all-powerful God, omnipotent God, omniscient, all-knowing God, omnipresent, lagi nating kasama. May kasama tayong sumama kay Jesus na nagtagumpay si Jesus. Siya ay si Holy Spirit, the Spirit of Abba, the Spirit of Jesus, the Spirit of God. Kasama mo, kasama ko, magtatagumpay tayo. Hanggang langit. Hanggang langit. Sama-sama tayo. Tayo lahat ay nakangiting sasalubong kay Jesus. Sino yung kasama kong sasalubong kay Jesus? Remain humble. Magpakumbaba ka, huwag kang astig. Huwag kang mayabang. Wala kang pagmamalaki. Sa lahat, sa likod ng galing, husay, anointing, ganda, ayos, na sinasabi mo at ginagawa mo, magandang asal sa likod ng yan, lahat. Holy Spirit working in our lives. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang baguhin ang iba. I tell you, only you need is to pray and trust God and keep yourself humble to God. Wala tayong pagmamalaki. Every single stage of Jesus' life,
This invisible companion, the Holy Spirit, was with him. He anointed him, strengthened him, encouraged him, led him, and empowered him. Yang lahat ng yan ang ginagawa ni Holy Spirit sa iyo at sa akin. He is empowering you. He is leading us. He is strengthening us. Sino yung masaya ron? Pinapalakas tayo. Kaya sabi ko, kitang-kita ko yung anointing ni Lord sa ating apostle. Imagine mo. Sabi niya, ito ang aking lunch. 6:00 ng gabi. Nung matapos ang anniversary na kami sabi ko, nararanasan ko rin naman sa dami ng kausap. Madaling araw na. Alam ko yan Minsan meron kaming GC. Aba, pati ang Rev 8. 1:30, nagsasagutan pa kaming 3. Gising pa rin. Kala ko ako lang. Pati ang apostle gising pa rin. Kasi marahil katatapos lang na kausap o magsisimula pa ng kausap. And that is what we call the anointing of the Holy Spirit. We need the anointing of God to fulfill our assignment, to fulfill our purpose. Hindi pwedeng i-abort. Deklara natin by the authority of the name of Jesus. No plans of God will be aborted in the name of Jesus to everyone. In Jesus' name. In Jesus' name. Walang maa-abort na plano ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. No premature death, no untimely death. In the name of Jesus and through the power of the Holy Spirit, it is done. No premature death, no untimely death. Wala ritong may stroke. I use the power and authority of the name of Jesus by the working power of the Holy Spirit. I decree and declare, walang may stroke, walang premature death, walang untimely death. Palakpakan natin si Lord. Kaya every time na dideklara natin, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Sa likod niyan, si Holy Spirit. Yun po'y ikinote in the book of Isaiah, ikinote ni Jesus in the book of Luke. At ikinoquote natin yan. Kaya every time natatayo, yan po'y nagre-remind sa amin, it's not about us as a speaker. It's not about you. Kung kayo ang mga speaker na tatayuan nyo sa school, sa inyong mga department, it's not about you. It's about the Holy Spirit behind it all. Because of the victory of Jesus Christ in the cross of Calvary. Palakpakan natin si Jesus, the victorious God. So, ano po yung miraculous works of the Holy Spirit in Jesus' life? Number 1, i-review lang. Jesus was conceived. Kung bakit si Jesus na Diyos na naging tao ay napapunta sa womb ni Mary because of the Holy Spirit. Naituro ko na po yan sa part 1. Number 2, Jesus descended on by the Holy Spirit like a dove. Papaano si Jesus tumanggap ng Holy Spirit? Noong siya'y bautismuhan sa tubig. Bumaba ang Holy Spirit. Ipinakita sa iyo in the Bible na bumaba ang dove. Pero ang dove, hindi siya ang Holy Spirit. Ipinakikita lang. Tinig ng Ama ay nagsalita. Ang sabi niya, siya, si Jesus, ang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. Present sa water baptism, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Wala ka nang idadagdag sa iyong pananalangin. Address sa Father, in the name of Jesus, through the Holy Spirit. Wala ka nang idadagdag. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, paalala. Kung ikaw ay mananalangin, address sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Wala ka nang dapat idagdag pa. Amen? Number 3, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Yan pong pinag-usapan natin nung linggo. Nagtagumpay si Jesus
nagtagumpay si Jesus sa temptation. Nung iharap, dinala ni Holy Spirit. Remember, si Holy Spirit ang nagdala kay Jesus nung siya'y nasa lupa para tuksuhin ni Satan. Pero nagtagumpay. Sabi mo sa iyong kalipat kanan, sa lahat ng tukso, magtatagumpay ka dahil ng banal na Espiritu Santo. Sabi mo sa iyong sarili, sa lahat ng tukso, ginagalit ka. Huwag kang papayag na dun sa sinasabi sa iyo, ikaw ay itinutuwid. Sasabihin mo, eto na naman ako. Binabalik mo na naman ako sa nakaraan ko. Who told you? No. Sabihin mo sa iyong sarili, magtatagumpay ako. Kagaya ni Jesus na nagtagumpay sa tukso. Dahil ni Holy Spirit. Kayo ba'y nagsasalita? Nasa inyong kamay. Sino magtatagumpay dahil ni Holy Spirit? Pumalakpak sa Panginoon. Okay. The Holy Spirit works with Jesus in crucifixion. Dito na tayo. Number 4. Anong oras ako tumayo? So, tumayo nag-start tayo ng 8, natapos ng 8:30, nag-offering, so 9. Anong oras ako tumayo? 8:45, so 9:45. Kasi nag-offering na tayo. Hanggang 9:45. Okay. God willing, matapos to. The Holy Spirit miraculous works with Jesus in crucifixion. Kung bakit nagtagumpay, sabi ko nga sa inyo, nanood ako ng The Passion. Grabe. Binigyan ko talaga. Bagamat galing pa ako sa leadership camp, nagbigay ng time. Seeing that movie, The Passion, doon po sa TV. Ay, grabe. Sabi ko, hindi ko na kaya. Ayoko na panoorin. Sobra naman. Miiyak ako. At ako'y nagpasalamat sa sacrificial love, conditional love, perfect love ni Christ. Grabe. Anong ginawa ni Holy Spirit kay Jesus? The Holy Spirit was with Jesus as He died on the cross, enabling Him to submit Himself as our ultimate sacrifice. Hindi kaya. Ikaw at ako, hindi natin kaya without the Holy Spirit. Si Holy Spirit ay nasa iyo mula nang mag-surrender ka ng buhay kay Kristo. Si Holy Spirit ay nasa isang tao na totoong born again. Kaya magtatagumpay. Kung bakit ang iba sa pagsubok ay tumatalikod sa Panginoon, ang totoo, hindi naman talaga nasa Kanya si Holy Spirit. Siya'y attendees lang. Uma-attend lang. Pero ikaw at ako, hindi ka lang narito bilang attendee. Narito ka, ang totoo nasa iyo, si Holy Spirit, may kauhawan ka. Ang mga totoong nasa iyo, si Holy Spirit, nasa atin si Holy Spirit, ang siyang tunay na magtatagumpay sa buhay na meron tayo dito sa lupa. Yan ang naranasan ni Jesus. Hindi pa umaabot sa kamatayan ang pagsubok na ating nararanasan. Si Jesus, matindi ang torturement. Sabi ko sa inyo, hindi ko kayang panoorin. Grabe naman. Sino bang nag-ano niyan si Gibson? Mel Gibson? Grabe, sabi ko. Sobra naman, grabe naman. Sobrang pagmamahal mo, Lord, sa amin, grabe. Hindi ko talaga kayang. Sobra. Alam niyo yung bakal na may spike na ilahataw sa katawan? Without the Holy Spirit with Jesus, hindi niya kakayanin yun. Ihilahin ba naman yun? Yung, tumingin kayo sa akin, yung latigo na bakal, tapos may spike, and then, ihahataw sa katawan ni Jesus, hihilahin, tanggal ang laman. Yan ang kabayaran para sa kagalingan natin. Alam niyo ba yun?
makinig kayo. Kapag kayo may nararamdaman, gusto lang ni Lord gumawa ng patotoo ng kahimala sa buhay nyo. Amen. Pag tayo may pangangailangan, gusto ni Lord patunayan siya provider. May nagpatotoo kanina. Sabi ko, magpatotoo ako. Sabi, nagpatotoo na po ako sa midweek about healing. Biglang nawala daw yung sakit sa puso na nararamdaman niya. Last week, nung ako ay nag-empowerment si Holy Spirit, nawala agad. Nag-testify daw siya sa midweek. Si Rowena. Yeah. Glory to God, si Holy Spirit yun. Mamaya, ako, ang dami kong patotoong healing. Provision, protection. Grabe. Ganon din sa buhay nyo. Amen? Always acknowledge the Holy Spirit in your life. So, he was also with him when he presented his blood without spot to God. I-present ni Jesus ang kanyang dugong banal. Banal. Kasi kahit sa point of death, hindi siya nagkasala. Hindi siya nanisi. Hindi siya nag-alin lang. Hebrew 9:14, that sacrifice on our behalf was accepted by God as being sufficient to cover and forgive our sins once and for all. Yan ang dahilan kung bakit tumigis, kailangan magsakripisyo ni Jesus. Pwede yung sabihin, gano'n na ba talaga katindi ng kabayaran ng kasalanan? Yes. Please, gano'n na ba katindi ang paraan para tayo makasama ni Jesus sa langit? Yes. Huwag mo ipagwawalang bahala. Value your soul. Gano'n na ba kahalaga kay Jesus ang kaluluwa mo? Yes. Ang halaga ng kaluluwa mo, kaluluwa ko, kaluluwa ng lahat ng tao para makapasok sa langit, ang halaga niyan ay yung ipinangtubos buhay niya. Buhay ni Christ. Yung sakripisyo niya, koronang tinik. Aray! Yan nga ikimauntog. May nauntog. Wala, talaga namang parang, sabi ko, kaliit naman na yan eh. Kung alalaan kay Christ, hiling ko lang po sa lahat. Kung ano man po ang ating sitwasyong hindi maganda, avoid to magnify it. Tagalogin ko. Iwasan mong laging pag-usapan yan. Halimbawa, ikaw ay nasaktan, nasugatan, huwag ka na laging, talaga naman baka ito'y magnak-nak. Ano kayo? Magnak-nak agad eh. Huwag ka mag-focus dyan. Mag-focus ka sa ginawa ni Christ. Gawin mo, lagyan mong betadine. Ay, wala ito. Naku. Pero pag ikay napaso, ako po'y nagluluto, Naku, paglubog ko nung niluluto ko, talsi, rito yung mantika kasi pinalutang ko sa mantika. Punta rito mantika. Ala, what I did. Nilagay ko sa ref. Yellow. Mahapdi. Para hindi maglintog. Hindi naman naglintog. Ano ba yung ginagawa pagka nag-ano kayo ng mantika? Aray! Hindi. Mayayari dyan. Lagay mo agad sa malamig. Hindi na saraning water, hindi. Malamig agad. Talagang, mula rito hanggang dito, mula, baka makita nyo pa. Hindi, wala na kayong makikitang mark. Wala. Hindi ako tumutok. Huwag kang tututok sa pangit na sitwasyon. Huwag kang focus. Huwag mo imamagnify yung maliit. Pag yung maliit na problema yung minagnify mo, lumalaki. Kumuha ka ng magnifying glass. Tama ako? Hindi ka usap ako. Kumuha ka ng magnifying glass. Yung magnifying glass na papalaki niya ang maliit. Huwag mo imamagnify. Huwag mo na laging laman ang bibig mo ay yung problema. Walang problemang walang solusyon. Sinolusyonan ni Lord ang lahat ng problema. Bago ka pa problema, may solusyon na. Even yung kasalanan,
Si Christ mismo ay bumaba sa lupa para bayaran ang kasalanan mo. Maganda bang balita yon? Bayad na ang kasalanan natin. Bayad na ang sumpa. Tinubos tayo doon sa pagkakasangla upang ikaw at ako pag alis sa lupa palangin. Say, thank you, Jesus. Hamagitan na walang hanggang banal na espiritu. Ito po yung miraculous works ni Holy Spirit during the crucifixion of Jesus. Basahin natin. Hebrew 9:14. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Paano inialay ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ni? Sagot naman kayo. Wala na sagot. Ayan na, nakalagay na. Basa uli. Sa pwede siguro, pag-ari pinatay, ako'y madilim. Pag-ari pinatay, liliwanag yon. Okay, never mind. Okay, basahin po natin. Hamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso. Isipan, alin daw ang lilinisin? Makinig kayo, hindi lang puso, dito may battleground. Malilinis siya ng dugo ni Jesus araw-araw. I'm redeemed by the blood. This mind has redeemed. Ilagay mo yung kamay. This mind has been redeemed by the precious blood of Christ. I had the mind of Christ. I am optimist. Positive ako lagi na si Kristo'y manggagamot ko pag ako'y may sakit. Kung ako'y may kailangan, si Kristo ang aking provision. I will magnify the Lord. I will not magnify the problem. Ako'y positibo. Hindi ako magne-negative. Hindi ako tututok sa pangit na sitwasyon. Sa ginawa ni Christ sa cross of the Calvary, ako tututok. This mind has redeemed from the curse of the law. This mind has redeemed from all curses, uttered curses. Lahat ng negatibo, sarados ang pintuan sa isip ko. Sarado ang pintuan ng negativity sa isip ko, sa buhay ko. Malinis na ang isip ko sa magitan ng dugo mo, Kristo. Linis na ito. I am victorious. I am anointed. I'm blessed to be a blessing. I have a good future. God is with me. No one can be against me. God is greater in my life. I have good future. I will experience breakthroughs and favor. I have eternal life. Pansamantala lang ang buhay ko sa lupa. Magtatagumpay ako because of you, Holy Spirit, in my life. Ito ang nakatanim sa isip ko. Ako'y anak ng Diyos na mapagtagumpay. Kasama ako sa parada ng tagumpay ni Kristo. Si Kristo ay namatay para sa akin, inilibing, siya'y muling nabuhay, kaya ako'y may buhay na walang hanggan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin. Si Christ, the King. Mamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Perfect. Hindi nakasala si Christ. Kahit hirap na siya sa cross. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Alin daw po ang kailangan natin talikuran? Mga gawaing? Marami palang gawaing walang kabuluhan. Ang ipapalit natin ay paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, paalala,
Sabi ng Biblia, may mga ginagawa daw ang tao na walang kabuluhan. Kaya, simula sa araw na ito, paltan mo ang gawaing walang kabuluhan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Win the lost. Bring people in the kingdom of God. Please. Please. Dalhin mo, kahanggan mo, kaibigan mo, kakilala mo. Pagharap ko dito, yung mga dancer, sinabihan ko, dalhin nyo ang mga kaibigan nyo. Sila'y passionate sa pagsayaw, pasayawin, itubog sa word. Pagharap ko doon, ganun din yung tatlo. Sinabihan ko. At sinasabi ko ito sa inyo. Merong mahilig sa basketball, bring them here. At sila'y palalaruin natin. Kailangan lang nasa life group. Bon, nandiyan ka ba, Bon? Si Bon ay kumikilos na to bring more friends. Magkakaroon ng basketball. Bawan ikasali. Sino rito ang sasama sa team Bawan para manalo? Anointed ka. Mga boys, samahan nyo si Bon. Bon, wave your hand. Nakaitim na kasi ang iyong likod. Tapos nakaitim pa yung damit. Mukha mo lang ang maputi. Yan po si Bon. Nako, yan po hinamong ko yan nung linggo eh. Maghamon tayo. Bring people in the kingdom of God. YP. YP. Youth. Bring people. Ito lang ang problema. Pag wala kang time. Bigay mo sa may time. Pero kahit wala kang time, give time. Malapit na dumating si Lord. Bring your neighbor, your relatives. Kasi talagang grabe ang sufferings sa impyerno. Kung ang init na nararanasan natin ngayon ay tayo dumadaing, nawalan po ng naglo ang power supply po sa amin nung isang araw. Hanggang magdamag po kaming walang tulog. Siguro nakadalawang hours. Tapos punta kami sa kahapon. Yung po'y Friday. Imagine nyo, Friday. Hanggang umaga. Grabe po. Low power supply. Walang aircon, walang electric fan, mainit. Pero nakapunta pa rin po sa JA1 San Pascual anniversary. Nagka-power po ay alas 12 na ng tanghali. At 12 na ba? 1 p.m. na nagka-power. Malakas pa rin, di pwedeng maging dahilan yan. Amen. Tapos hanggang oras po ako. Kaya lang ako po yung nag-study. Ang aking matay talagang ganito na. Pero mabiyaya si Holy Spirit. Nakakatayo pa rin sa inyo sa araw nito. Palapakan natin si Lord. That is anointing of the Holy Spirit. Kaya nga, puso at isipan ay nililinis ng dugo ni Kristo. Atin po nga, wag nating masyadong bigyan ng time ang mga walang kabuluhang bagay kung hindi mo naman nagagawa ang better things. Ang better things, yun pong makapagdala tayo. Invite people to bring them in the kingdom of God. Ako po ay nagbigay ng challenge sa isa nating leader, katabi ko po noon sa summit. Sabi ko, kapag ikaw ay humawak ng isang, lahat kayo na supposed to be ipopromote ko as assistant, ako po sana may ipopromote. Kaya lang ngayon po, nagbaba po ng 50 below. Still, sa heart ko, gusto ko silang ay pwede ko namang i-justify, siguro, pag nakitang bawat isa may hawak na barangay. Abay, sumayo naman yung aking katabi. Sige po, bigyan niyo ako. Sabi ko dun sa isa, pitugo ang iyo. At itinay, samahan mo sa pitugo. San Vicente yung isa. Miladir, San Vicente. Di naman nasagot. Kukuhanin muna natin kay Pastor Alicel. Hamon yan. Bigyan natin si Rona. Malayo-layo. Bundok. Maghanap pa tayo ng bundok. Meron na si Agnes. Si Agnes saan nga? Pitugo! Pag yan ay dumami, di-depensa ko kahit ang edad nyo. Basta, merong isang church sa Pitugo, church San Vicente, sa Pambundok. Ikaw. Yan po mga masisipag natin. Sheila.
bagalangit. Malapit na sa langit. Yan po kasi sakop ng bawan. Pipili tayo ng mga mapapalit to mga naunang senior pastor eh. Pabanching-banching lang kayo, hindi tayo papayag ngayon. Hindi papayag. Bibigyan natin talaga ng mga barangay, ng mga Abay, tinik naman ang hamon eh. Opo. Allah. Woohoo! For the kingdom of God. Okay. So yon, si Holy Spirit. And the Holy Spirit was active at Jesus' resurrection. Ano yung number 4? The Holy Spirit is active during Christ's crucifixion. Na pagtagumpayan ni Christ ang hamon ng misyon na bayaran ng kasalanan. Hindi ko alam ang purpose mo. Mapapagtagumpayan mo yan. Iba-iba ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pero, totoong tayo tinawag para makasama sa langit as worshiper. Dito pa lang ayusin mo na ngayong pagsamba. Ayusin natin. Hayaan natin, pag wala kang kausap, yay! Ako'y aawit ang puso ko kay Lord. Pero pag may kausap ka, o kaya lagi ka nasa TV, paano ka makakaawit? Pag ako'y walang counseling, wala akong nagwawalis lang ako, o nagdidilig ng laban, ang puso ko'y umaawit. Nasa banyo, awit. Nag-aayos ng mukha, awit ang puso ko. Pagka wala akong kausap. Pero pag lagi kang may kausap, wala nang time na sumamba. Yung mismong direkta yung puso mo to the King of Glory. So, number 5, the Holy Spirit was active at Jesus' resurrection. The Holy Spirit was involved in the resurrection of Jesus. Romans 1:4, Romans 8:11, 1 Peter 3:18. He make us alive spiritually and will resurrect us at the coming of Jesus. Basahin natin, Matthew 28:6. Nandun si Holy Spirit nung si Christ ay magtagumpay sa cross. Nandun si Holy Spirit nung si Christ ay mabuhay na maguli. Sabi ng Matthew 28:6, He is not here. He has risen, just as He said, come and see place where He lay. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan nyo ang hinimlayan niya. Matthew 28:6, the miracle of the resurrection gives every believer hope, purpose, and assurance. Ang himala ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa bawat mananampalataya ng pag-asa, layunin at katiyakan na ikaw at ako na may relasyon kay Kristo ay mabubuhay muli. Sa mga taong may Holy Spirit, the Holy Spirit that raised Jesus from the dead will raise us up. Sasalubong tayo. Si Holy Spirit na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan ay bubuhay sa iyo at sa akin upang tayo ay sumalubong kay Christ. Paano kung buhay? Papaltan ng iyong katawang nabubulok ng katawang makalangit. Ganon din ang mga namatay. Papaltan ng katawang nabulok ng makalangit na katawan. Sino rito ang naniniwalang ang katawan mong nabubulok ay papaltan ng makalangit na katawan? Hindi pwede ang katawang nabubulok sa langit. Ito'y kailangan maging incorruptible. Katawang hindi nabubulok. At ang gagawa niyan ay si Holy Spirit in your life. The Spirit of God. Palakpakan natin the Spirit of God. So, His resurrection mean our past can be forgiven. Our present can be empowered. And our future is secure. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang ating nakaraan ay maaaring mapatawad, ang ating kasulukuyay mabibigyan ng kapangyarihan at ang ating kinabukasan na iligtas. Because of the Holy Spirit who raised Jesus from the dead. 1 Peter 3:18-20, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman
muling binuhay sa Espiritu. Ikaw at ako, mamamatay sa laman, bubuhayin sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa Espiritong nakabilanggo. Nung mabuhay si Christ, pumunta siya sa mga Espiritong nakabilanggo. Sila ang mga Espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos sa panahon ni Noah. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang naligtas sa tubig. Nung gunawin ng Panginoon ang mundo, 8 lang ang naligtas na sumakay sa arko. Pero nung mabuhay na maguli ang Panginoon sa biyaya at sa pananamay, maliligtas. Ang mabuting Diyos pumunta sa mga nakakulong na namatay during the time of Noah at iniligtas. How great is our God. Marahil may nagtanong sa iyo, paano yung mga namatay during the time of Noah? Ayan po ang sagot. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng matyagang. Ilagay mo yung una. Wala. Yan. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya. Si Kristo. Nangaral si Kristo sa mga espiritong nakabilanggo. Sino yung mga espiritong nakabilanggo? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyaga naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noah. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang nakaligtas sa tubig. 8 taong nakaligtas sa tubig na sumakay sa arko. Ito'y pamilya ni Noah. Pero ang magandang balita, doon si Kristo'y mabuhay maguli, pinuntahan niya mga nakabilanggo at pinalaya. Ganyang kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. And He was shown to be the Son of God, and He was raised from the dead by the power. Paano nabuhay na maguli si Christ? Basa po. He was shown to be the Son of God when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ our Lord. Romans 8:11. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Bibigyan ka ng buhay. Mamatay man, iiwan mo lang ang katawang nabubulok. Mananatili pa rin buhay. Absent with the body, ang isang Kristiyano, because of the Holy Spirit, will be present in the Lord. Sino agad yung pagkamatay, present with the Lord? Yung pong pinananahanan ni Holy Spirit. Sleeping at peace with God. At kapag si Christ ay bumalik sa alapaap, yung paring babalikan ng mga taong namatay ay ang kanyang katawan kung saan siya nilibing. Incorruptible, sasalubong sa himpapawid kay Christ. Mauunang sumalubong. Sabi ko noon, nung kami nasa Israel, ibinalik daw ang bangkay ni ganito dito sa Israel. Sabi ko, dito sa lugar na ito, bakit? Yung pala, kapag dumating si Christ, so marami yung mga sasalubong, doon mismo manggagaling sa tomb. Kaya nga yung mga namatay ay muling mabubuhay. Sasalubong silang unang sasalubong. Kasunod tayo because of the power of the Holy Spirit living in you. Living with those people na namatay na. Napakalaga. Ito po, Romans 8:11. If the Spirit of Him who raised Jesus, kung ang Espiritu, ari po, basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay tayo. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Magitan din ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Wow! Siguraduhin natin sa ating inaalagaan
Una sa sarili mo at sa iyong inaalagaan, siguraduhin natin, genuine ang faith, nasa Kanya si Holy Spirit. Ang linaw po ng sinabi, ang pinananahanan lang ni Holy Spirit ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang linaw po. Basahin po natin. Kung naririrahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, sino yung Espiritu ng Diyos? Si Holy Spirit. Banal siya. Na siyang bumuling bumuhay kay Kristo. Sino pong bumuhay kay Yesu Kristo? Holy Spirit. Imik naman po kayo ha. Siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Magitan din ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Tanong, sa taong hindi nananahan si Holy Spirit, mabuhay kaya? Hindi. Sino naman dito ang naniniwala 101% nasa iyo si Holy Spirit, buhay ka man o patay, kasama kang sasalubong because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Last, the Holy Spirit was active in the post-resurrection ministry of Jesus. Ano yung post-resurrection? After na si Christ ay mabuhay na maguli, okay? Nagbuhay na maguli, ito yung post-resurrection. Anong ginawa ni Holy Spirit? Between His resurrection and ascension, pag sinabing descend, bumaba. Pag ascension, umakyat. Between nabuhay, pero hindi lang nabuhay, siya'y umakyat. Ascend. Gets po natin? Between his resurrection and ascension, Jesus gave instructions to His disciples through the Holy Spirit. Ano namang ginawa ni Holy Spirit? After na si Christ ay nabuhay at umakyat, nagbigay ng instruction si Jesus sa mga disciple through the Holy Spirit. Nasaan po yan? Yan po ay nasa, basahin natin, Acts chapter 1, 2-4. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya. Nag-iwan si Jesus sa pamamagitan ni Holy Spirit. Anong iniwanan niya? Basahin uli natin. 1, 2, 3, go. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nag-iwan siya ng mga bilin sa kanya mga apostol na kanyang hiniram. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Sinong ipinangako ng Ama? Si Holy Spirit. Sabi ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hindi kayo makakagawa ng himala. Mga disipulo ko, hindi kayo makakagawa ng himala hanggang hindi bumababa at binabautismohan kayo ng Holy Spirit. Ganon din si Jesus. Hanggang hindi bumaba sa kanya si Holy Spirit nung kanyang water baptism, hindi siya nag-perform ng miracle. Kailan nag-perform ng miracle si Jesus? After na bumaba sa kanya si Holy Spirit in the form of dove. Anong first miracle ni Jesus? Water turning into wine. Ganon din ang bili ni Jesus through the Holy Spirit. Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nangako ang Ama, ginamit si Jesus. Sino ang ipadadala? Si Holy Spirit. Huwag kayong aalis, sabi sa mga disipulo. Ganon din tayo. We need the baptism. We need to be baptized. Ako'y binaptize. At nagkaroon ng radical transformation in my mind and in my heart. Ang tindahang doon ako pinalaki sa negosyo na bago. It's not about me.
It's about God. Nabago, unti-unti. Napalta ng desire ko. Palapakan natin si Holy Spirit. I tell you, yan din ang ginagawa sa inyo. Sabi ko nga kay Bokal, you are called, and you are chosen, and you are set apart. Kung hindi ka man hayaan at ikaw ay sinasabing ganito, hindi ka residente ng blah, blah, blah. Sabi ko sa kanya, don't worry. May iba kang mission. You are called. You are set apart. The Lord wants you to be set apart. You are chosen. Hindi siya may tuwan-tuwa. Ikaw at ako, we need to, pinapalaya na yung Holy Spirit eh. Yung mga tinuro ko sa inyo, mga pinag-aralan natin, for a purpose, para sa tao, bring them in the kingdom of God. The purpose of the word is to bring people to Christ. The purpose of the Holy Spirit is to bring people to Christ. Yan ang goal ni Holy Spirit. Dalhin ang tao, ikaw at ako, dalhin kay Kristo. Kahit sabihin mo konti ang oras, gagamitin mo yung oras mo. Kasi hindi na yung malilimutan. Set apart, called, chosen. Malimutan pa kaya yon? Ikaw, itinuro ko ito sa inyo, nalimutan mo ba yan? You are chosen. You are called. You are set apart. Kaya ikaw ay nababago, inihiwalay ka sa mundo. Inihiwalay ka ng Panginoon sa makamundo. Pubalak pa naniniwalang inihiwalay ka ng Panginoon sa mga makamundong gawain. Tayo palangit. Tayo rito sa lupay, pansamantala lang ang buhay. Only through the work of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, in the heaven realm, He fulfilled His promise to send the Holy Spirit upon the waiting disciples. Acts 2:33. Basahin natin. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. Saksi kaming lahat sa pangyayari niyan. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos. Tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos. Makinig kayo. Tinanggap niya. Makinig kayo. Pinaupo siya. Sinong pinaupo? Si Jesus. Saan? Sa kanan ng Diyos. Tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Sino ang binuhusan, binaptize ng Holy Spirit? Una, ang mga disciples to perform miracle. Sorry. Pakibasa uli ang Jesus. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya mula sa Amang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinubuhos. Ikaw at ako'y binabaptize ni Jesus Christ with the Holy Spirit and with fire. Tumayo tayo, matatapos na ako. Tumanggap ka ngayon ng baptism fire of the Holy Spirit. Today is a celebration of the Resurrection Day. Every one of us, kung paano sinabi ni Jesus, huwag kayong alis sa Jerusalem. You need to be baptized. You need to receive the Holy Spirit for you to become effective in life. Sino rito ang gusto mong magtagumpay ka sa bawat araw? You need the baptism fire of the Holy Spirit. Be ready. Bago tayo tapos, in conclusion. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo, tagapagturo ng katotohanan. Totoo po yun. There is always a revelation for every word that has been preached. And that revelation comes from the Holy Spirit. Huwag tayong magmamalaki. Ako po ay hindi po ako sinanay ng Lord na lahat ng sasabihin ko ay itatype ko. I depend on the Holy Spirit. Pero hindi ko sinasabi na yung iba, itinatype ang mga sasabihin ay hindi
Si Holy Spirit pa rin yun. Na habang naggagawa ay si Holy Spirit. Pero ako po, iba-iba. God is a God of variety. He has so many ways to empower us, to use us. Para parangal si Lord. Sa lahat ng sasabihin ko sa Kanya, ako maasa. Yun naman sabi niya siya ang tagatulong nyo, tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. People of God, through the Holy Spirit. The purpose of the Holy Spirit in our lives is to bring us to the Lord even more. And to bring and to use us to bring people to know Christ as King. Doon bumababa ang himala. Ang himala ng anointing. Himala ng kagalingan. When we acknowledge Jesus at the cross, He has risen. There is power in Christ's death and resurrection. There is power in His love. You want miracle? Pasalamat ka na si Kristo ay nagalay ng buhay. Kayo rin ay dapat magpatotoo tungkol sa akin, sabi ni Christ. Dahil kasama ko na kayo mula pa nung una. People of God, gamitin natin ang bawat pagkakataon. May nilapit sa'yo. Preach Christ. Laging pumupunta sa'yo ang kaibigan mo. Preach Christ. Bakit lagi siyang humingi ng tulong sa'yo? Hindi mo ba alam ginagamit lang yon to bring them, to bring your friends to the Lord? Hindi ka lang nabubuhay to earn money for our living. No. Kasunod na niyan, win the lost. Use your life to bring people in the kingdom of God. The Holy Spirit is there. You need the baptism fire of the Holy Spirit. Close your eyes. Magpatawad ka. Patawarin mo sarili mo. Ito po, bago kayo yumuko. As Jesus needed the guidance and anointing of the Holy Spirit to carry out the Father's mission, we need the same Holy Spirit to fulfill God's plan for our lives. We need to be baptized with the Holy Spirit and with fire. Ang kanina. Wait. Gusto ko sabihin, Jesus, you are the Son of God. Kaya lang gusto ko rin yun, paano ba yan? Jesus, you are the Son of God. Please forgive yourself. Forgive others. Pahalagahan mo ang ginawa ni Christ sa cross. Pahalagahan mo ang pinahalagahan ni Lord. Sobra kang mahal ni Lord. Sobra kang mahal ni Lord. Do not magnify the problem. Iwanan mo na yung mga ugali Iwanan mo na rin yung mga kabalahang walang silbi, sabi ng Biblia. Panahon na ngayon, focus tayo to the King of Kings in the kingdom of God. Focus tayo ngayon to bring people in the kingdom of God. And you need the baptism fire of the Holy Spirit. You are the Son of God. You came down. You came down to save our lives. Your blood was shed to wash my sins away. You gave us love to give you glory. To give you glory.
worship at your feet, Jesus. I bow down. I bow down on my knees, Jesus. I love to worship you, Jesus. Jesus, you're my King. Once again. Thank you, Jesus. Jesus, you are the Son of God. You Lay came down to save our lives. Your blood was shed to wash my sins away. You gave us love To give you glory. give you glory. Oh, Jesus. Jesus, I worship at your feet. Oh, Jesus. Jesus, I bow down on my I knees. bow down on my knees. Jesus. Jesus, I long to I worship you. love to worship you. Oh, Jesus. Jesus, you're my King. Oh, Jesus. Jesus, Kiara Bahaya. worship at your feet. Oh, Jesus. Jesus, I bow down on my I knees. bow down on my knees. Oh, Jesus. I long to worship you. love to worship you. Oh, Jesus. Jesus, Let us you're declare my who the Lord is. Kiandoro Labay. Jesus, worship Worship at at your feet. Worship Jesus. Jesus, I bow down on my knees. Iluhod natin ang ating tuhod sa Kanya. People of God. I love to worship you. Oh, Jesus. Jesus, you're my King. Oh, Jesus, you're my King. Jesus, Let us you're declare. my King. Oh, Jesus, you are my King. Jesus, you're my King. Sealed by the blood of Jesus. Kasunod. Kiandere la sierra lai. Yararara. You are my King. You are my Lord. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. Oh, you are amazing God. Kiandoro la basira lahaya. Oh, you are amazing Lord. You are amazing God. Healer, provider, miraculous God. We honor you, Lord. You are are amazing amazing in all of your ways. Faithful in every season that I face. You created everything by your passion, and by your light the darkness fades away. Oh God, you are You amazing. are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. Demonstrate your love. You demonstrate your love by offering your blood. You died. You died and rose again to give us life again. Oh, amazing God, Lord.
baptize everyone with your power. You are amazing in all of your ways, faithful in every season that I face. You created everything by your passion, and by your light the darkness fades away. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, oh Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, oh Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again. You died and rose again to give us life again. You are amazing. You are so loving. You are so caring, Lord. You are amazing. You are so loving. You are so caring forever and ever. You are so beautiful. You Let the baptism fire of the Holy Spirit habang sinasabi na namin, Lord, kung sino kayo, habang dinideklara namin that you are all-powerful, that you are amazing, God, that you are loving, that you are caring, so you are forever and ever. Let the baptism fire, baptism fire. You are baptized. You are the Holy Spirit. Korayara, the Holy Spirit. Yakayara labaya slove. Jesus is baptizing everyone with the Holy Spirit and fire. Jesus is baptizing everyone with the Holy Spirit and fire. Fire, fire of the Holy Spirit. Be baptized, be filled, be baptized. Kailangan mo magtagumpay at magtatagumpay ka lang because of the baptism fire. Be baptized by the Holy Spirit. Magiging kagamit-gamit ka because of the Holy Spirit. Magagalingin ka, pinagagaling ka ngayon, pinalalaya ka, pinalalakas ka, ini-empowered ka. Huriyandoro labasira lahay. And ever. Siyandoro lasira Your lahay. faithfulness, Speak in Lord, tongues. beyond our comprehension. Kung naniniwala ka, the Holy Spirit is moving. Open your mouth. Demonstrate your Just open your mouth. Holy Spirit is moving. Holy Spirit is moving. Holy Spirit is moving. Just believe. Believe. Nag-worship tayo kay Jesus. Every time na si Jesus ay wino-worship, the Holy Spirit is at work. God, the Holy Spirit is amazing. God, the Holy Spirit is more loving, is caring, is baptizing you with the Holy Spirit and with fire. With the Holy Spirit and with fire. Jesus is baptizing you with the Holy Spirit and with fire. Yaralala. Can you open your mouth? Open your mouth. Yandorolobo yarala. Like a fire, like a wind. Horaba, yara. Release, release. Your faith, release your faith. Horianda, God is empowering you. God is strengthening you. And the Lord wants to make you bold. Bold in preaching the word.
bold in sharing the good news of salvation. Ano man ang hinihingi mo, sige, ask and you will receive. 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 O Riyaraba, hingin mong mabaptize ka, hingin mong mapuspos ka, hingin mong ikaw ay magamit. Harabayaralaba, open your mouth. Harayaralaba siya. Yerele kayaralahay. Yerele di. Ring. Okay, ang nauuhaw ay umiinom. Kung nauuhaw ka, paiinumin ka. Pupuspusin ka. Horiandorolaba. Pagagalingin ka. Horiandorolaba. You are amazing. You are so loving. You are so caring. Forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so Oh, thank you, wonderful. Abba. Forever Thank you, Jesus. and ever. Taas mo yung kamay. Sabi mo, you are amazing, God. You are so loving. You are so caring. Forever and ever. Sige, may ginagawa si Lord habang nakataas sa iyong kamay. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful. Forever and ever. At sabihin mo ngayon, Father God in heaven, Father God in heaven, nagpapasalamat po ako sa iyo nagpapasalamat po for ako sending our for Lord sending Jesus our Lord Christ Jesus Christ to die on the cross. to die on the cross. But after 3 But days, after 3 He days, rose from the He dead, rose from the dead and alive and alive forevermore. forevermore. Salamat po. Salamat po. Kagaya mo, Kristo Kagaya mo, Jesus, Kristo Jesus, nagtagumpay kayo nagtagumpay sa kayo lahat ng laban sa sa lahat ng buhay. laban sa buhay. Nung kayo'y nasa Kayo lupa, nasa lupa. ngayon nagsusurrender Ngayon, ako sa iyo nagsusurrender ako sa ng iyo. lahat sa Ng buhay lahat, ko, ng lahat sa lahat buhay ng ko. problema, Lahat ng problema, lahat ng suliranin, lahat ng suliranin. ito'y sinusurrender Ito'y ko sa iyo. sinusurrender ko sa iyo. Salamat, banal na Salamat, banal na Espiritu. dahil sa iyo, Dahil sa iyo, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Diyos, na sumama sa Panginoong na sumama sa Panginoong Jesus, Jesus, na magtagumpay, na magtagumpay, even to the point of even death, to the point kayo of rin death. ang kasama ko, Ikaw po'y kasama nananahan ko, sa buhay ko, nananahan sa buhay mula ko. nang tanggapin ko Mula kayo, nang tanggapin ko Kristo kayo, Jesus, Kristo as Jesus, my Lord and my as Savior. my Lord and my Kaya Savior. nyo rin akong gamitin to Kayo muling perform gamitin to miracle, perform to miracles, perform to signs perform and wonders signs and and wonders and miracle. miracles. Anoint my Anoint life, my life. anoint my head, anoint my hand. Anoint my Ang mapatungan ng kamay kong Mapatungan ito, ng kamay ang ko may ito. sakit ay gagaling. Ang may sakit ay gagaling. Yes, I believe. Yes, I believe. At ngayon, ipapatong At ko, ngayon, Lord, ipapatong ang ko, kamay Lord, ko ang sa kamay ko, bahagi ng katawang sa bahagi ko ng katawan na may ko, nararamdaman, na may nararamdaman, maging sa katawang ito maging sa na katawang nire-represent ito, na nire-represent ng aking mahal sa buhay ng aking mahal na sa may buhay, nararamdaman. na may nararamdaman. Pagalingin niyo po kami. Pagalingin niyo po Sige, kami. come on. Pagalingin niyo po kami. Maging ang mga pinagpe-pray ko, may iba't ibang bahagi ng sakit karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Una, Lord, gusto kong magamit mo. Gamitin mo ang buhay ko ng walang sakit. Gamitin niyo ang buhay ko na walang maranasan na anumang aksidente, kapahamakan. Gamitin niyo ako. Bless me to be a blessing, Lord. Ganon din ang mga pinagpe-pray ko sa iyo araw-araw. Aking mahal sa buhay. Ang aking mga kapatid, hibag, bayaw, bilas, pamangkin ng aking anak at asawa. Sino mang may sakit karamdaman. My Lord, as I lay my hand, ang iyong hand, Lord Jesus, through the working power of the Holy Spirit, ang patuloy na kumilos. Sila man ay nasa abroad, sila may nasa tahanan, nasa ospital, saan man sila na naroroon, kagalingan mula ulong kan talampakan, halabakaya ralahay, through the working power of the Holy Spirit, in Jesus' name, malusog na pangangatawan, maging sa aking pag-Holy Communion, there is power in your name, Lord Jesus. There is power in the cross. There is power in your death and resurrection, Lord Jesus. There is power in the Holy Communion. Yes, I believe in God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the eternal life. Dahil ako ay forgiven, ako ay redeemed, ako ay justified. I am
sanctified. I'm healed. I receive miracle. I will receive the continuous wonders and miracle through you, Holy Spirit. You will work in my life, Holy Spirit, and you will work through my life, Holy Spirit. Nasunod po ba kayo? Hindi nasunod si Jenny. Sabihin po natin, you will continue to work You will continue to work in my life, in my life, Holy Spirit. Holy Spirit. And you will continue to And you will work continue to work through my life through my life for your glory. for your glory. Bringing people in your Bringing kingdom, people in your kingdom. Lord Jesus, here Lord on earth. Jesus. Highest praises to you, God the Highest Father, the praises to Son, you. the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, may ginawa sa iyo si Holy Spirit. Oh, lundag ang pinalakas ni Lord. Ngumiti ang pinagpala ng Panginoon. Say hallelujah sa may tatanggapin pa.